Illegal ba ang ginagawa ng mga nagtitinda ng sampagita sa tabing kalsada? Naging tanong yan matapos na mag-viral ang pagtaboy sa isang sampagita vendor na nakadamit school uniform sa isang mall sa Mandaluyong. Ano kaya ang masasabi ng mga pulis? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Bahagi ng sindikato, yan ang mga teoryang nagsulputan matapos ang viral na insidente ng Sampaguita Girl na pinaalis at siniraan pa ng paninda ng isang CQ sa Mega Mall. Naglibot ako sa Quezon City para tignan kung meron ding Sampaguita vendors na bihis estudyante. Dito ko nakilala si Jason, di niya tunay na pangalan. 6 years pa lang daw siyang nagtitinda kasama ang pinsang elementary pa lang. 700 piso ang puhunan nila. Ang nauuwi raw nila matapos ang gabihang pagtitinda, 200 piso kada tali. Iba po, nakasabihan din po kami ng notice. Kung lang po namin sila inaano, sasabi po namin, nag-aaral po talaga kami, ito po yung pandagdag pambaon po namin. Dito na po yung pambaon po, pangkain po namin, tapos ang panggastos na po. Hinahinalaman daw sila sa ilang concerned citizens. Ayon mismo sa Quezon City Police District at PNP Women and Children Protection Center, patuloy pa rin silang nag-iimbestiga. Ito ay nangyayari pero hindi pa namin nakikita yung syndicated part nito. Mostly yung mga trafficking in person, yung mga organ selling. Pero ang pinakamalaki namin ngayon is yung online sexual exploitation of children. Ayon sa PNP, umabot sa 18,000 ang naitalang kaso ng violence against children taong 2023 at gayon din para sa taong 2024. Sa mga ito, 16,064 ang total ng mga kasong labag sa RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga magulang at guardians, huwag hayaang mapasok ang mga anak sa mundo ng child labor o exploitation. At para naman sa may makakasalamuhang children vendor sa kalye, huwag daw basta-basta bibili o makikipag-usap. Sila ay responsibilidad po natin. May polisiya ho tayo regarding sa pagbibigay ng tulong sa mga batang nasa kalye. In order po na hindi maging risky para sa mga bata na sila ay nandoon sa sitwasyon na maaari silang maaksidente, maabuso, mas maganda pong hindi tayo magbigay. At may programa ho ang ating DSWD para dito sa mga kabataan. Pero ayon naman kay Jason, tuloy pa rin daw ang hamon ng buhay. Kaya hanggat maaari ay gagawa raw siya ng paraan para may mapangkain at gastos sa sarili. Sana po maintindihan po ng kalagayan namin. Ika nga nila, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya dapat na sila ay inaaruga, pinoprotektahan at ginagabayan at hindi nilalagay sa alangan. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.